Sumuko sa pulisya si Peter Jomel Advincula, ang di umano'y nasa likod ng mga videong tinaguriang totoong narcolist at nagtatago sa pangalang Bicoy. Ito'y dahil na rin sa kanyang nakambang warrant of arrest sa kasong estafa na inilabas ng korte sa Baguio City. Nauna nito, inakusahan ni alias Bicoy na sangkot sa iligal na droga ang pamilya ni Pangulong Duterte at maging si Senator-elect Bongo. Pero kanina sa kanyang pahayag sa media, tila nagbago na naman ang kwento ni Bicoy. Sabi niya, sa halagang 500,000, ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso sina Senador Antonio Trillanes, Risa Ontiveros at ilan pang kaalyado ng oposisyon bilang kanyang mga handler. Lahat yon pawang scripted. Lahat yon pawang kasinungalingan. Kasinungalingan kasi may plano yung kabilang kampo. Yung kabilang kampo magpaputok ng issue para ma-divert yung attention ng tao, papataas ng papataas ang rating ng administration candidate, samantalang walang pumapasok, particularly sa 8 diretso candidate. Makailang beses umano siyang nakipagpulong kay Trillanes at Ontiveros tungkol sa isang Oplan Sodoma o plano para pabagsakin ng administrasyong Duterte. Pero wala naman siyang maipakitang ebidensya na scripted o gawa-gawa lamang niya at ng LP ang mga mapanirang video. Maliban na lang sa mga text message niya at chief security umano ni Trillanes kung saan sinusubukan niya makipagkita pero di umano siya pinayagan. Dahil dito, nakonsensya umano si Bicoy at natakot para sa seguridad ng kanyang pamilya kaya sumuko sa mga pulis. Inahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang uupo, duly constitutionalized, the Vice President of the Republic of the Philippines, Her Excellency Leni Robredo. And the Vice President will appoint from the Senate or from the House a certain congressman or senator to be the Vice President. And Sonny will be the line to become the Vice President. Humingi din siya ng tawad sa Pangulo at iba pang nadamay sa kanyang scripted na kwento. Mas ikakalugod ng dibdib ko na personal kaming magkita at personal akong makahingi ng tawad sa kanya at sa pamilya niya. Ayon naman kay PNP Chief Oscar Albayalde, tinuturing nilang arestado si Advincula dahil sa mga kinakaharap nitong kaso. The burden of proof ay nasa kanya on how he will prove na siya mismo yung nakahood na si Bicoy at siya ay si Mr. Advincula. Hindi rin umano pwedeng tanggapin na lang ang mapahayag ni alias Bicoy na walang pinapakitang ebidensya. Sabi ni Albayalde, questionable ang kredibilidad ni Bicoy matapos itong magpapalit-palit ng pahayag. Surrender po siya sa amin. Yes. At he's asking that he wants to apologize to Yes. the people. So why will he deny that? Ayon pa sa PNP Chief, mananatili si Bicoy sa PNP Custodial Center hanggat di pa siya pinapakawalan ng korte. Titimbangin din ng PNP kung dapat bigyan ng seguridad si Bicoy at ang pamilya nito.